Masayang araw po mga ka-PL. Nagkabanggaan pala mga kababayan itong si Attorney Topacio at Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Sa harap ng maraming tao, na habang nakikinig po sa mga sinasabi nila mga kababayan, na parang pinaparinggan po nitong si Attorney Topacio mga kababayan, si Attorney Rowena Guanzon. Noong nagpunta ho sila dito sa Davao City noong nakaraang araw mga kababayan, doon po sa event na parada, parang ganun sa Davao, yung ganun mga kababayan. O, parada sa araw ng Davao, yung pala yung event na yun mga kababayan. O, eto ho yung video. Sa mga hindi nakapanood, eto ho. Sa mga nakapanood naman, paki-like na lang po. Maraming salamat, makikisuyo lang mga kababayan. Mantakin ho ninyo, sa harap po na maraming tao, oo, mga kababayan, maaaring masabi ho natin na meron talagang tapang itong si Attorney Topacio. Pero, panoorin po muna natin ang video mga kababayan, bago po ako magbibigay ng aking komento at ganoon na rin po kayo. Okay? O, ito na ho. Mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizon Tiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Ano na final word, I have to tell you. Bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaning tao na rin sige, sabok-sabok na ako. Diyan, dilawan mo ka nga nung gadudol mo kang Bibisara karon. Ayaw na yun si Bibisara, ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kaya kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siyang manalo, may mananagot. O, ayun mga kababayan. Ang sinabi po ni Atty. Rowena Guanzon, Bisaya ho yun, na may halong pagka-Ilongga ho ang mga ginamit ng mga salita. Ta-translate ko na lamang po sa mga hindi po nakakaintindi. Kaya naman, nung humawak po siya ng mikropono, mga kababayan, isa sa mga nasabi na, yung napanood po ninyo. Ang sabi niya, sa Tagalog, meron daw ibang tao dyan na nagsasabi na, bakit si Rowena Guanzon? Dilawan naman yan. Ganon, di ba? Ang paliwanag naman po ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, batay doon sa sinabi di umano ni VP Inday Sara sa kanya, na wag na daw po munang pag-usapan yan o wag nang pag-usapan yan. Kaya idinugtong niya ho, mga kababayan, na keso kulay blue ka, keso kulay pula, keso kulay dilaw o pink, o merong maroon, o merong itim, mga kababayan. O basta, kung gusto mong manalo si VP Inday Sara sa pagka-presidente sa 2028, sumama na kayo. Ganon, mga kababayan. Ang ibig pong sabihin ni Atty. Rowena Guanzon sa kanyang naging pahayag po dito sa video pinanood po ninyo. Hindi po ako kumakampi sa dalawa na yan, mga kababayan. Bakit? Si Atty. Topacio, kilala ho natin yan. Ako po, kaibigan ho natin yan, mga kababayan. No? Madalas natin nakakasama sa event, madalas nating na-i-interview, at alam mo yung parang magkabarkada na lang kayo ang turingan kapag nagkikita kayo, oy, kamusta, PL, oy, kamusta, yung gano'n, alam nyo yung gano'n, mga kababayan. Gano'n natin ka sanggan dikit, ika nga, mga kababayan, si Atty. Topacio. Kaibigan natin yan. So, wala akong kakampiyan sa dalawa, nasa gitna lang ako. Si Atty. Rowena Guanzon naman, nung una, oo, alam mo natin yan, na hindi ho natin ito gusto. Bakit? Doon po sa Uniteam, binabanatan niya si Marcos na noon, nabudol pa tayo ni Marcos. Naniwala tayo sa bangag na yan, visit. Naniwala tayo sa buang. Ipinagtatanggol pa natin itong animal na ito. Kay Rowena Guanzon, galit tayo kay Rowena Guanzon. Ikaw talaga! Ganon, di ba? Yung ganun balatan natin noon kay Rowena Guanzon. Pero, ang nagustuhan ko po sa kanya sa mga pagkakataong ito, mga kababayan, wala pong iba. Simple lang. Yung ninanais po nating lahat na unang-una, maibalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Maging presidente ulit ang isang Duterte na ipagpapatuloy ang nagawa ng ating Tatay Digong, mga kababayan, na lahat tayong Pilipino na kinabang at nagustuhan unang-una sa paglinis niya sa mga illegal na droga. Pangalawa, ang peace and order sa ating bansa, mga kababayan. Pinakikinabangan po ng bawat Pilipino, buong Pilipinas, noong panahong si Tatay Digong pa ang presidente. Dahil anumang oras ka, lumabas sa tahanan, ligtas ka. Yan po ang ninanais nating lahat. Aminin po natin yan, mga kababayan. Ako, ikaw, tayo, lalo na tayo mga DDS. At isa din yan sa mga ninanais po ni Atty. Rowena Guanzon. Kailanman, mga kababayan, hindi kakampi ang isang Rowena Guanzon sa Bongbong Marcos na yan.
Dahil noon pa man, sa panahon pala ng ama, nitong taong si Marcos na ito, anti-Marcos na talaga yan. Hanggang sa pangalawang Marcos, itong bangag na dumating sa atin, anti-Marcos pa rin yan, mga kababayan. At maaaring magiging anti-Marcos din yan kung tatakbo itong si Sandro Marcos pagdating ng araw ng presidente, kung buhay pa nga lang si Atty. Rowena Guanzon sa mga araw ngayon, mga kababayan. Pero hindi na po natin masyadong babantayan yan dahil wala na pong Marcos na magiging presidente. Itaga natin yan sa bato, mga kababayan. Ngayon, isa ho yun. Sa gusto natin at gusto rin po ni Atty. Rowena Guanzon. At ang maipakulong itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan na pinangalanan na po na ilang beses. Di po ba? Ganito. Hindi po sa kinakapihan ko si Madam Rowena Guanzon, mga kababayan ha. Nasa gitna lang po ako, pero alam niyo, kinikwento lang po natin yung mga nakita ho natin sa kanila, sa dalawang ito, Kito Pasio at kay Rowena Guanzon. Kay Rowena Guanzon, pangalawa, nasa SMNI na po siya. Mga kababayan, sino po ba ang pinaka sa SMNI? Di po ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, na ginagalang at nirerespeto po naming lahat. Maaaring si Pastor Kibuloy mismo ang maglagay kay Atty. Rowena Guanzon sa programa nila sa SMNI, diyan sa totoo lang, mga kababayan. Di po ba? Kung pinagkatiwalaan po ni Pastor Apollo Kibuloy ang isang Rowena Guanzon, pinagkatiwalaan din po ni BP Inday Sara ang isang Rowena Guanzon, bakit di po natin pagkatiwalaan? Tandaan po natin, mga kababayan, ang politika, addition yan. Addition po ang politika. Tandaan po natin, ang Rowena Guanzon, mga kababayan, mayroon pong bilang yan. Mayroon pong mga butante ho yan. Mga kakamping na nahati. Bakit nahati? Mayroon pong ibang kakamping, mga kababayan. Halimbawa, ito 10. Halimbawa, 10,000 o 10 milyon ang kakamping. Halimbawa lang naman. Yung iba, sumunod kay Leni Robredo, susuportahan si Leni Robredo sa magiging tandem nila ni Bongbong Marcos. Yung iba naman, nanindigan. Kaparehas po ng paninindigan nitong si Rowena Guanzon, kailanman hindi susuporta sa isang Marcos. Nahati. Malaking bagay na po yan, mga kababayan. Ipagpalagay na nga lang natin 10 million. O, ipagpalagay na lang natin. Kasi marami din naging butante nung si Leni, 10 milyon. O, nahati. Di bagay, napakalaking bagay na ho yan, mga kababayan. Dadagdagan pa po natin mga DDS. Ang laking bagay ho yan para makatulong kay Inday Sara at sa lahat ng magiging senatorial candidate po ng Sara Duterte slate, mga kababayan. Di po ba senatorial slate pala? Ayan. Malaking bagay na ho yan. Addition po ang politika. Total, parehas naman natin siya ng gusto Gustong panagutin yung mga kawatan sa kaban ng bayan na pinangalanan na walang iba na si Martin Luther at saka yung bangag at higit sa lahat, ayun, yung tumaka si Saldico. At marami pa dyan sa kamara, mga kababayan. Kung gusto ho natin makaganti, i-secure na po natin, mga kababayan, ang boto para kay Inday Sara Duterte. Si Rowena Guanzon may bilang din po yan. I-secure na po natin ang boto kay BP Inday Sara Duterte. 2028 election, sino po ang presidente sa kasalukuyan, sa mga panahon na yan, mga kababayan? Bongbong Marcos po. May makinarya, may kapangyarihan, presidente pa siya, may pera, higit sa lahat. Hindi ho ba kayo nangangamba na baka mabudburan po ng magic sarap ang halalan, mga kababayan? Di po ba? Mas mainam na po yung ramdam at ipinakikita ho natin yung ating dami. Ganun. Lahat ng mga magiging makakatulong kay Inday Sara, magka-practical na baga. O kaysa naman sa mamaya lumusot pa yung kabila. Yung lungag team o team lungag. Lutang at saka bangag. Baka mamaya lumusot yan. Naloko na. Magsisihan na naman tayo. Ano pa nangyari? Nung nakaraang halalan, 2025, bakit ganyan lang ang nanalo sa Duterte senatorial candidate? Dahil doon, sa palagay ko, hindi ibinoto si Philip Salvador. Yeso daw artista lang. Anong gusto ho natin? Artista lang o doon sa traditional politician? Naku po, marami po itong alam. Itong traditional politician, marami po itong alam. Marunong ito maging matino. Marunong din po ito maging magnanakaw. Di po ba, mga kababayan? Samantala, itong artista, hindi niya muna siguro iisipin na magnakaw siya. Bakit? Aalamin niya muna kung ano po ang function at kailalim-ilaliman ng kanyang trabaho bago niya siguro isiping magnakaw siya. O di po ba? Hindi ho nanalo si Ipe. Dahil di sa sinasabi ng iba, artista lang nga. Wala namang alam yan. Di habak naman siguro mas matalino si Ipe kaysa kay Pacquiao. Sige. Di po ba? Mga kabayan. O sige, papiliin ko po kayo. Kay Ipe kayo o kay Pacquiao. Kung kaparehas po tayo ng isip.
mag-iipi ho kayo. O di po ba? Eh kung kaparehas ho kayo nag-isip, ni Junior, pakyaw kayo, kita nyo, kandidato niya, anong nakaraang halalan? Hindi lumusot. Di ba, mga kababayan? Attorney ho ito. Ginipit din po yan ng Administrasyong Marcos. Yan, pinsan ni Bangag. Hindi pinaupo sa House of Representatives. Nanalo yung kanyang party list, P3PWD. Nanalo, hindi pinaupo. Kaya, ewan ko kung tumakbo sila nung nakarang halalan 2025. Parang hindi yata. Mga kababayan. Ginipit din yan eh. Siyempre maghihiganti yan. Kanino? Aba, alam na sino. Sasabihin pa ba natin, hindi sa mga kawatan. Sa mga gumipit din sa kanya, sino-sino ba yung mga yun? Yun din yung kinagagalitan natin ngayon. Di po ba? Sabay tayo maghihiganti sa mga kawatan na yan. Ganyan, mga kababayan. Paramihan ho ngayon, naku po. Hindi po pa kontian ng halalan. Halalan po ito pinag-uusapan. Paramihan po, mga kababayan. Maging practical ho tayo. No? Maraming mga senador na kilala natin na tatakbo din, mga kababayan, sa susunod na halalan sa 2028, yung mga tumakbo na nung nakaraan. Makakasama niya yan, makakasama ni Ruel Agbanson yan. Makakasama niya yan. Siyempre, sa mga maririnig niya, na mga usap-usapan, mga magiging plano, maaaring, halimbawa lang, kung meron siyang iniisip na hindi maganda, masasabi niya ba, maganda talaga ang hangarin nito mga ito? Ganito pala talaga ang prinsipyo ng mga Maka Duterte. Talagang para sa bayan. Halimbawa lang, kung meron siyang hindi magandang plano. At ito na lang ang iisipin natin, simple na lang eh. Addition po eh. Addition ang politika. Hindi ho ito paliitan ng bilang, kundi paramihan po ng bilang. Di po ba, mga kababayan? Ako, yun po ang sa akin. Ewan ko lang po kung ano ho ang desisyon ninyo. Sa akin ho yan. Hindi ko naman po kayo masasabihan na may sarili po kayong pag-iisip. May sarili po kayong mga tawag dito, mga dahilan, bakit nyo siya gusto, bakit ayaw nyo rin siya, ganun di po ba? At isa po ang nasa isip ko, bakit nga pinagkatiwalaan ni Pastor Apollo Kibuloy ang isang Ruel Agbanson? Di po ba? Tulad ng pagtitiwala din po na ibinigay sa amin ni Pastor Apollo Kibuloy. Dati rin po akong bangag vlogger eh. Nagising lang ako. Nalaman kong binubulo lang pala ako. Ang binudol ako, alisan ko ito. Kumalaban ako, okay, sa pamumuno ni Junior, kasi hindi naman talaga natin nagugustuhan ha. Nasaan tayo ngayon? Naging DDS tayo. Ganun lang yun, mga kababayan, di po ba? Maaaring marami din po sa inyo, naging kagaya ko. Na dati, masasabi natin taga-suporta talaga ni Junior. Lalong-lalo na po yung mga loyalista. Yung mga matatanda na, yung panahon pa talaga ng tatay nila, o mga medyo bata-bata pa. Loyalista talaga may tuturing. Kumalas nga sa pagiging loyalista nga Kumalas, nag-withdraw ng suporta kay Junior Nasaan sila ngayon? Nasa mga DDS. Nasa mga Duterte. Nakasuporta kay Inday Sara. Nakasuporta kay Tatay Digong. At isa na ngayon sa sumisigaw, bring him home. Di ba? Marami po yan sila na mga nagising na. Bakit i-questionin po natin ang isang Ruel Agbanson? Po ba, mga kababayan? Yan po ay sa akin. Ewan ko lang po sa inyo. Basta ako po ito. Yan lang ang ano ko Dawag dito, ang sinusundan ko, mga kababayan. Bakit sinuportahan ni Pastor, si Ruel Agbanson? At bakit sinuportahan din ni Inday Sara at Robin Padilla, si Ruel Agbanson? Okay? Pero, uulitin ko po, hindi ko po kinokontra ang sinasabi ni Atty. Topacio, hindi ko po kinakampiyan si Ruel Agbanson. Ayan, kaklaruhin ko. Nasa gitna lang po ako, mga kababayan. Ito kasi ramdam ko Diyan ako galing dati Naging Marcos supporter din ako nabudol tayo Di ba, mga kababayan, nabudol tayo Kaya yun. Isa na tayo ngayon sa sumisigaw na Junior Bangag. Di ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa chismis ngayon sa social media. Nako po. Maaring marami ho sa atin, mga kababayan, ang nag-iisip po doon sa isang aling palengkera. Wala akong sinasabi Marami yan. Maraming babaeng palengkera na mga nasa gabinete ni Junior. Basahin ko po muna, mga kababayan, itong naging post po ni Tito Jason sa kasi itong chewing ko, magaling ito sa mga, alam niyo yung, di ba? Hindi nga talaga. Ganun. Talaga. Ito mga kababayan, usap-usapan ngayon. Sa social media, kumakalat na po ito. Love light nga ba talaga? Nagpapadilig lang pechay si Madam Spokes sa speaker boylet na 30 lang. Sino yan, mga kababayan? Sino yung, ulitin natin ang basa para hindi tayo magkamali. Mahirap na. Ang sabi po ni Tito J, sino na po itong si Madam Spokes, mga kababayan, ang tanong niya nagpapadilig lang ba o lumalove life ba talaga? Ang saguhan naman,
na ano bang edad ng lumalab-life na yan? Ayaw ko banggitin. Bahala kayo dyan. Ha? Ano bang edad? Ilang taon na pala yung ano na yan, yung madam na yan, madam na lang. Ilang taon na ba si madam? Matanda pa siguro sa akin yan. Oy, no, mga kababayan, no? Mas dihamak. Tapos yung boylet di umano, mga kababayan, ba, tinitahin lang. Ba! Ganun pala, no? Oh. Nga naman, mga kababayan, ano lang yan eh? Old Carabao, eat young grass. Di ba? Old Carabao, eat young grass, mga kababayan. Ganun talaga. Eh, napipili ka na kasing edad mo. O di, magtawanan na lang kayo dyan. Eh, yung bata-bata, huwag naman yung parang anak na lang. O kaya tama yung mga 30, siguro 35 ang edad, 37. Uy, malakas pa yan, ha? Oh. Eto na pa, isa pang balita, mga kababayan. Kadugtong po nitong ating pinag-uusapan. Ito, nabasa ko po ito kanina, mga kababayan, sa isang pahina din po sa Facebook. Teka, hindi mabuksan doon sa kabila, naloko na. Dito tayo magbukas. Para sigurado mababasa ko natin. Mahirap na, baka mamaya sabihin, gawa-gawa lang po natin, mga kababayan. O ayan, nakikita nyo naman po, di po ba? Babaeng spokesperson na nasa 50s. O, 50 na. O, di ba na? 51, 52, 53, 54, 55. May katas pa ba yan? Ay, nagtatanong lang ako, ha? Hindi na mangungutya, ha? Babaeng spokesperson na nasa 50s, mayroon umanong relasyon sa isang spokesperson na 30, mga kababayan. Ibinahagi ng politiko, politiko pala nang galing, ang kanilang blind item tungkol sa isang babaeng spokesperson na nasa kanyang 50s na at mayroon umanong relasyon sa isa pang spokesperson na mas bata sa kanya ng 2 dekada, mga kababayan. Ako po, kita nyo na, naghanap ng mas bata sa kanya. Ano kayang pakiramdam ng gano'n? Ikaw yung mister ni madam, tapos malaman-laman mo yung asawa mo. Putang ina, mayroong bata. Ako hihiwalayan ko yan, mga kababayan. Hindi ako manghihinayang kasi Huda may posisyon ka ngayon. Hihiwalayan ko yan. Naku po. Ito pa, ayon sa blind item, parehas umano mayroong background sa law. Ayan. Ang dalawang spokesperson, mga kababayan, madalas umanong makita ang dalawa sa kondominium ng matandang spokesperson. Matanda, aray ko. Hoy, huwag niyong sabihang matanda. Umiigat nga eh. Nangate, ang pukingking. Hoy! Kilatan bayak mo. ulit. Maganda to part na to eh. Gustong-gusto ko to eh. Madalas umanong makita ang dalawa sa kondominium ng matandang spokesperson. Kaya marami na ang nagdududa kung ano ang totoong relasyon ng dalawa, mga kababayan. Kadiri. Ano ba naman yan? Hoy, sa mga nakakilala dito sa mas batang spokesperson, paki-comment nyo naman po. Sa totoo lang, hindi ko po kilala yan. Wala akong idea kung sino yan, mga kababayan. Sa totoo lang. Paki-comment naman po. Tulungan niyo po ako mag-isip. Malaman ko man lang kung Ito pa, ang relasyon niya, ito pala, ipinagyabang din umano ng nakababatang spokesperson ang relasyon niya sa nasabing opisyal na mahigit 20 taon ang agwat sa kanya. Ay! Ipinagyabang. Ang haba ng hermote. Hoy, madam Spokes, ate, ang haba ng hair mo, ladlat abot hanggang talampakan, te. Sinusup-sup din kaya ito? Mga kababayan? Ano kaya itsura nito pag tinutup-tup? Hoy, matitapay sa mga kumakain. Asensya na po, nagbibiro lang naman po ako. Pinapatatawa ko lang po kayo, mga kababayan. Para hindi po boring, bira naman kayo. Pinatatawa ko lang po kayo, no? Sa akin ba nanggaling? Hindi po. Nagbasa lang po tayo. Babaeng spokesperson na sa kanyang 50s, nasa edad na 50s na mayroon umanong relasyon sa isang 30 na spokesperson. Mga kababayan, bahala kayo dyan, magjugjugan kayo. Wala kaming pakialam sa inyo. Napag-usapan lang namin kayo. Hindi po ba, mga kababayan? Ito po, huling video, mga kababayan. Itong tungkol po sa isang tawag ito. Pagsisisi, ayan, nagsisisi na, mga kababayan. Si Senator Amy Marcos, video na pagsisisi ni Senator Amy Marcos dahil sa parang naging collateral damage pa si Inday Sara. Di ba, mga kababayan, dinamay niya pa sa kamalasan ni Bangag si Inday Sara. Kung hindi niya di umano hinikayat si Inday Sara na tumakbo maging katandim ni Bungog, ni Bangag, mga kababayan, hindi magkakagayaan ang problema ng ating pangalawang Pangulo na
pinag-iinitan talaga. O ito na ho yung video. Panoorin po natin mga kababayan. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-ape ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita, para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanaoan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Sana mga kababayan, sincero ang pagsisisi ni Senator Amy Marcos sa mga nagawa niya kay VP Inday Sara. No? Kasi kung hindi, no, mga kababayan, talagang dudurugin siya ng mga DDS. Pero sa palagay ko, parang sincero naman no? Kasi inamin niya naman lahat yung mga tawag nito, yung mga nangyayari o ginagawa ni Bongbong Marcos. Tulad po ng matagal na po nating sinisigaw na Amy Marcos, di ba? Marami nagsasabi niya, sila Maharlika, lahat tayo. Amy Marcos, magsalita ka na, sabihin mo na bangag ang kapatid mo. Sinabi niya naman na, yung problema, nakinig ba ang men in uniform, mga kababayan? Wala po. Nalason din po ang isip ng mga men in uniform. Yung hiniling natin sa kanya na magsalita na siya tungkol sa kapatid niya na bangag, na kumakain ng pulburon, ibinigay niya ho, mga kababayan. Di ba? Kaso, wala eh. Naduwag yung mga men in uniform natin eh. Kaya masasabi natin na wala ho tayong kakampi. Kundi ang ating mga sarili lamang, mga kababayan. Kaya sa darating na halalan, kung meron pong unity kuno, noong nakaraang halalan 2022, unity pa nga, di ba? Ulitin natin ngayon, itong pangalawa na ito. Baka ito na yung totoong unity. Kasi, sa tingin ko lang ang daming nadismaya. Ang daming nagalit sa korupsyon. Dilaw ka, nagalit ka rin eh. Nagalit, dilawan, naku, mas lalong galit. Pink, ganun din. Kahit sa mga pula, napakarami din pong nagalit dito sa napakalalang korupsyon na nangyari, mga kababayan, sa ating bansa. Yung iba tanga lang talaga, ibang pula na, tanga lang talaga. Alam nang ganyan na nga ang nangyayari, nagkakaubusan na po ng pondo. Sige, suporta pa rin sila kay Bangag. Yung ibang matitino, hindi naman iba, marami talaga yung mga matitino na mga nasa pula na nasipaglayasan na, hindi na sumusuporta kay Bangag. Katulad na lamang po ng mga loyalista na nag-withdraw na po ng suporta sa kanya. Tayo po, hindi man tayo pula, pero sumuporta tayo sa unity noon. Nabudol tayo, di ba lumayas tayo, mga kababayan. Ganun lang naman yun eh. Pero, isa lang po ang itatanong ko sa inyo, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo dito kay Ate Mangga? Kayo na po ang humusga. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.